Noong September 29, 1978 sa Berkeley, California, isang 15 taong gulang na dalagita na si Mary Vincent ang nakatayo kasama ng ilan pang tao habang naghihintay ng masasakyan. Noon ay karaniwan pa ang pag-hitchhike at hindi iniisip ng marami na delikado ang sumakay sa sasakyan ng estranghero. Plano ni Mary na pumunta sa bahay ng kanyang lolo sa Corona, California. Pagkalipas ng ilang sandali, isang asul na van ang huminto at tinawag siya. Isang matandang lalaki na nakangiti ang nagtanong kung saan siya pupunta at sinabi ni Mary na nais niyang pumunta sa Los Angeles. Pumayag ang lalaki kahit na hindi iyon ang direksyong ruta at inalok siyang sumakay. May ilang kababaihan na nagbabala kay Mary na huwag sumama dahil tila kakaiba ang dating ng lalaki, ngunit nagtiwala siya sa sarili niyang kakayahan. Ang lalaki ay tila mabait naman. Ang lalaki ay si Lawrence Bernard Singleton o mas kilalang Larry, nasa edad 50 pataas at dating Marine. Sumakay si Mary sa van at nagsimula silang bumiyahe patungong Southern California. Dahil mahaba ang biyahe at walang nakikitang agarang panganib, nakatulog si Mary. Hindi tiyak kung gaano siya katagal nakatulog ngunit nang magising siya, napansin niyang hindi na sila dumadaan sa tamang ruta. Nagalit siya at iginiit kay Larry na ibalik ang sasakyan sa tamang daan. Nagkunwari si Larry na nagkamali lamang at nagsimulang maghanap ng lugar para makabalik. Nang muling makabalik sa tamang daan, huminto si Larry at sinabing kailangan niyang umihi. Pagkaparada ng van, bumaba silang dalawa. Napansin ni Mary na lumuwag ang kanyang sintas kaya yumuko siya upang itali ito. Sa sandaling iyon, palihim na lumapit si Larry at hinampas siya sa ulo gamit ang martilyo. Napabagsak niya ang dalagita at pinilit itong uminom ng hindi kilalang alak. Pagkatapos ay nagmaneho siya patungo sa isang liblib na kanyon kung saan ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Itinali ni Larry ang mga kamay ni Mary sa likod at paulit-ulit siyang pinagsamantalahan. Sa huli, nagpasya si Larry na kailangan na niyang patayin ang dalagita dahil maaari siyang makilala nito. Inihiga ni Larry ang dalagita sa gilid ng kalsada, kinuha ang isang palakol at sinimulang tagain ang mga braso. Hindi masukat ang matinding sakit at hirap na naramdaman ni Mary habang ang malupit na salarin ay tinanggal ang parehong braso niya, habang siya ay ganap na gising at mulat sa paligid. Pagkatapos nito, itinulak siya pababa ng kanyon at isiniksik sa loob ng isang tubo. Iniisip na mamamatay siya agad dahil sa matinding pagdurugo. Pagkaraan ng ilang sandali, nawalan ng malay si Mary at muntik nang mamatay sa kanyang mga sugat. Mahirap tukuyin kung ano ang tumatakbo sa isip ni Larry Singleton bago, habang, at matapos ang pag-atake. Gaano kaya ito pinagplanuhan kumpara sa biglaang desisyon ng karahasan? Lumabas ba siya ng bahay ng umagang iyon na may balak ng gumawa ng ganoong kasuklam-suklam na krimen sa isang inosenteng biktima? Isang bagay ang tiyak, matapos ang lahat, inakala niyang nakatakas na siya sa kasong pagpatay. Himalang nakabangon si Mary. Iniwan siyang halos patay ngunit naging matatag siya. Hubot-hubad at balot ng sariling dugo, alam niyang kailangan niyang makaligtas. Nakalabas siya mula sa bangin at nagsimulang maglakad sa kalsada na nakataas ang kanyang mga braso, umaasang makakatulong ito upang mailigtas ang natira sa kanyang mga braso. Isang sasakyan ang lumapit ngunit agad na tumakbo palayo sa takot nang makita ang kanyang kalagayan. Mabuti na lamang, makalipas ang ilang sandali, dalawang babae ang naligaw at nakita si Mary na hirap pa ring naglalakad sa init. Huminto sila, binalot siya ng tuwalya at dinala sa airport kung saan nakatawag ng karagdagang tulong. Nagbigay si Mary ng detalyadong sketch at paglalarawan ng kanyang salarin na nakilala ng kapitbahay ni Larry. Siya ay naaresto at nilitis dahil sa kanyang ginawa kay Mary Vincent. Makalipas ang 6 na buwan, nakaharap ni Mary ang kanyang salarin sa korte at ang kanyang testimonya ang naglagay sa kanya sa likod ng rehas. Sa kasamaang palad, 14 na taon lamang ang hatol. Sinabi ng hukom, kung nasa akin ang kapangyarihan, ipapadala ko siya sa bilangguan habang buhay. Nakagugulat ang revelasyong inamin ni Larry na bumulong siya kay Mary sa korte. Tatapusin ko ang sinimulan ko,
kahit umabot pa ito ng buong buhay ko. Sa kalaunan, nanalo si Mary ng civil judgment na halos 2.2 milyon laban kay Larry, ngunit hindi niya ito nakolekta dahil wala itong anumang ari-arian. Si Mary at ang publiko ay lubos na nabahala sa hatol. Pakiramdam nila ay napakaiksi at hindi makatarungan. Dahil dito, ipinasa ang Singleton Bill na nagtatanggal ng maagang paglaya para sa mga kriminal na gumamit ng torture sa kanilang krimen at nagbibigay ng sentensyang 25 taon hanggang habang buhay. Maraming umasa na dito na matatapos ang kwento. Naisip ng ilan na matapos pagdusahan ni Larry ang kanyang sentensya, makakabangon si Mary at mamumuhay ng masaya. Sa kasamaang palad, hindi ito ang nangyari. Si Mary ay dumaan sa matitinding pagsubok dahil sa pinagdaanan niya. Naranasan niyang maghirap sa emosyonal at pisikal na aspeto. Nahirapan siyang magpanatili ng mga relasyon, makahanap ng trabaho, at hindi na niya nagawa ang paborito niyang pagsasayaw. Sa kabila nito, naging mapagmahal siyang ina ng 2 anak at nakilala siya bilang isang mahusay na sculpture artist. Nakatulong ang lahat ng ito upang mabawasan ang kanyang nararamdamang sakit, ngunit lagi pa rin siyang binabagabag ng alaala ng halimaw na nag-alok sa kanya ng sakay noong araw na iyon. Si Larry Singleton ay nakapagsilbi lamang ng 8 taon mula sa 14 na taong sentensya dahil sa tinatawag na good behavior at pagiging mahusay na teacher's aide sa loob ng kulungan. Bago siya palayain, sinabi ng kanyang psychiatrist, dahil hindi niya mapigilan ang galit at puot, nananatili siyang seryosong panganib sa kaligtasan ng iba, maging sa loob o labas ng kulungan. Pagkatapos niyang makalaya, wala ni isang bayan ang tumanggap sa kanya, dahil batid ng lahat kung ano ang kaya niyang gawin sa mga bata. Nagtipon ang mga tao upang matiyak na walang lugar para kay Larry sa kanilang komunidad. Matapos ang ilang beses na bigong pagtatangkang ilipat siya sa iba't ibang lungsod, pinayagan na lamang siyang manirahan sa loob ng San Quentin sa isang trailer. Sa huli, pinayagan si Larry na bumalik sa kanyang estado sa Florida, kung saan muling nasangkot siya sa kaguluhan. Noong 1990, 2 beses siyang nahatulan ng pagnanakaw at nakulong ng tig-60 araw. Ang parehong kaso ay tumutukoy lamang sa mga maliliit at murang bagay. Noong February 19, 1997 sa Tampa, Florida, isang lokal na pintor ng bahay ang nakapansin ng nakakatakot na eksena sa isang kalapit na tirahan. Agad siyang tumawag sa pulisya at inilarawan ang nakagigimbal na pangyayari. Isang hubad na lalaki, balot ng dugo, ang paulit-ulit na tumataga ng isang hubad na babae na nakahandusay ng walang malay sa sofa. Sinabi ng tumawag sa 911 na naririnig niya ang pagdurog ng mga buto sa bawat saksak. Ang lalaking patuloy sa kanyang mabangis na pananaksak ay walang iba kundi si Larry Singleton. Ang biktima ay si Roxanne Hayes, 31 taong gulang. Isa siyang ina ng 3 at ginagawa ang lahat upang masuportahan ang kanyang pamilya. Pumayag siyang makipagkita kay Larry kapalit ng $20. Ipinahayag ni Larry na sinubukan daw ni Roxanne na kunin ang higit pa sa napagkasunduang halaga mula sa kanyang pitaka, kaya nagkaroon ng komprontasyon. Habang sinusubukan niyang kunin ang kutsilyo mula sa babae, nasaksak ito ng maraming beses. Maliwanag na gawa-gawa ang kanyang kwento dahil sa testimonya ng pintor. Ang isang walang malay na biktima ay hindi maaaring makipagbuno sa isang mamamatay tao. Pagkaraan ng insidente, sinubukan ni Larry na kitilin ang sariling buhay ngunit nabigo. Siya ay dinala sa isang psychiatric hospital bago tuluyang ikulong upang hintayin ang paglilitis. Lumipad si Mary mula California patungong Florida upang magpatotoo para kay Roxanne at matiyak na hindi na ito mauulit. Ikinuwento niya ng detalyado ang nangyari sa kanya at malinaw na ipinakita kung bakit nararapat ang pinakamabigat na parusa kay Singleton. Ako ay pinagsamantalahan. Pinutol ang aking mga braso. Gumamit siya ng palakol. Iniwan niya ako para mamatay. Ipinagtanggol ni Singleton na hindi niya intensyong patayin si Roxanne, na ito daw ay isang pagkakamali dahil sa sobrang emosyon. Tumagal ng 4 na oras bago nakapagdesisyon ang hurado at idineklara siyang guilty.
Noong April 14, 1998. Binigyan si Singleton ng hatol na kamatayan dahil sa walang saysay at karumal-dumal na pagpatay kay Roxanne Hayes. Walang pakialam si Singleton nang ipahayag ng hukom ang sentensya. Noong December 28, 2001, habang nagsisilbi ng kanyang sentensya at naghihintay ng kamatayan, namatay si Singleton sa edad na 74 dahil sa cancer. Marami ang naniniwala na sina Mary at Roxanne ay hindi lamang ang mga biktima ni Larry Singleton. Posible umanong responsable siya sa hanggang 12 pagpatay.